Dahil nga marami sa inyo ang nag-aabang kung ano nang nangyayari sa aming weekly update dito sa The Orange Kite Group. Pero bago ang lahat, of course, ipapasilip ko din sa inyo yung kanilang sinend sa amin na 3D renderings. Kasama na rin kayo sa aming journey para na nga kayong best friend ko online kasi every time na may problema ako sa inyo, ako kumakapit. Charis. Sabi ko na nga sa inyo na nagpagawa kami dito sa The Orange Kite Group ng 6 apartment at meron siyang gym guys and the next is swimming pool. Of course, sa aming bahay din. Kaya ayang nakikita nyo sa video ay yun na yun lahat on the future. Kaya ang nagsasabi sa inyo na baka ma-scam kami dahil marami daw mga vloggers na nagpatayo dito sa Pilipinas tapos ayun ang nangyayari na i-scam sila. Sabi ko nga sa inyo from our last vlog about sa nag-recommend sa akin dito na attorney. Bahay lang pala siya namin guys sa Hinubaan at nandito na siya sa Dumaguete nagtatrabaho at connected siya sa The Orange Kite Group. Kita din naman ang kanilang boss amo sa amin ni Mikalkal yung kanilang mga finished product na bahay at yung mga may-ari guys is mga afam. Huwag kayong maalala na ma-scam kami dahil makikita din nyo naman yung mga update. Kaya heto na nga guys yung update natin this week. Kulan nga nila ito last April 1, 2024 nang nag-comment na binudget daw ng The Orange Kite Group ang mga ginagamit nilang kabilya dito sa aming pader. Kasi naman sa aking asawa na si Mikalkal ay wala naman daw siyang problema kasi normal lang daw naman yan kasi yan din yung mga kabilya na ginamit namin doon sa aming bahay na pinatayo namin before. Hindi nyo alam, sa taong 2020 ay nagpatayo din ng bahay si Mikal para sa aking mamang at papang. That time guys ay wala talaga akong income as in zero balance ako dahil kaka-resign ko lang sa aking trabaho at buntis pa ako kay Matite. Ito na nga muna tayo sa kanilang weekly update sa atin at ito na nga guys ay tinatrabaho pa nila yung ating pader. Nakalimutan ata ng cameraman na i-update din yung building kasi nasimulan din nila yung building but hindi lang nakikita dito sa video. Kasi in-assign si Boss Amo na mag-video about sa update pero hindi niya nabivideo yung castle na ginawa na nila. Na din yung nilang nasimulan last April 1. I don't know kung ano nang mukha ngayon. Nakikita nyo naman. O, diba? Nakikita nyo naman guys na nagtutulungan-tulungan talaga sila na mapabilis ang kanilang trabaho. Tingnan nyo naman yan. Napakalapad yung paggawa ng pader. Sabi yung pillar sa paggawa ng pader ay napakalapad o diba napakakalas yan ng semento. Sinong nagsabi na binudget ng The Orange Kite Group? First, correct me if I'm wrong kasi first time ko rin magpagawa ng ganitong anomalya. Rin sa comment na nabasa ko, bakit nga ba inuna nila yung pader? I think isa sa mga rason bakit nila inunang ginawa itong pader na ito ay para mahakot o madala nila yung kanilang mga kagamitan dito sa loob. Kaya nalaman itong hollow blocks na gin-store na nila dito. Of course, yung mga semento, mga kabilya na kakailanganin nila araw-araw. Lahat ng mga kakailanganin nila everyday. Piling nilang magtrabaho guys. Uy, pinapasa-pasa na lang nila at binalik-balik. Parang ikaw, pinasa at binalik pa. Charis! Daw yun, hugot. Marami ang nagtatanong sa comment section kung marami bang branches itong The Orange Kite Group sa Pilipinas. Kung sa inyo guys, ay message nyo sila kung meron kayong katanungan. Like for example, ay mag-inquire kayo. Ayun, hindi ko pa alam kung meron ba silang iba't ibang branches dyan sa atin sa Pilipinas. Rin sa ating mga follower na nag-comment kung for good na ba kami sa Pilipinas, as in sa Pilipinas na ba kami maninirahan. Ano nga namin sa ngayon ay papunta lang kami dyan sa Pilipinas for vacation kasi nga 'di ba guys, yung ang trabaho ng aking asawa ay nandito talaga sa Poland. Aside sa trabaho niya ay meron din akong stepson na si Alexander and then of course kailangan din niya ng papa, no? Pwede naman si Alex pag-iiwan lang siya namin dito sa Poland tapos kami tatlo doon ni Lily at saka ni Matt ay magkasama na wala siya. Sabihin nyo naman na bakit hindi na lang namin dalhin si Alex dyan sa Pilipinas or kaya magbakasyon. Makipag-usap sa mama ni Alex guys kasi hindi niya talaga papayagan na dadalhin namin si Alex sa Pilipinas. I think hintayin na lang namin na si Alex na mismo yung magdesisyon sa kanyang buhay. Mismong meron na siyang sariling desisyon kung saan siya gustong tumira, kung gusto ba niya tumira sa amin ay okay lang din. Hindi lang talaga yan kay Alex kung ano yung madesisyonan niya on the future. Kung papunta siya dito sa Pilipinas ay pinagawa na siya ng kwarto ni Tata. Nga pala sa inyong mga congratulations from our last vlog, I guess deserve yun ni Tata yung congratulation nyo. Si Tata yung nagpakahirap everyday overnight talaga siyang nagtatrabaho para makahanap na ibabaya dito. May nakaka-proud itong aking mister dahil hindi lang siya hardworking sa paggawa ng mga anakis kundi napaka-hardworking siya sa aming kabuhayan showcase. Blessed talaga na binigyan ako ni Lord ng lalaki na hindi tapulan at minahal pa ako ng todong-todo. Nagpapasalamat din ako sa mga gumagawa dito sa aming bahay, The Orange Kite Group. Salamat kaadyo sa inyong tanan. Kita nyo naman
naman kung paano sila nagtatrabaho, guys. Grabe, napakainit. As in. Hindi na nga lang at meron silang mga machine na ginagamit para mapadali yung kanilang trabaho.